Eh kaso nga lang, ang nakita mo babagsak sa'yo, malaking biga. Patay. Hollow blocks, bakal. Alam niyo po, kahit 10 kamay ang ilagay ni Sir sa kuko niya, kung hindi niyo makikita ang babagsak sa inyo, wala nang yan. Okay? Sabi ko sa school, maglagay ito ng pasaman ng notebook. Pero napansin nyo, ganito sila magkakano. Masira yung mga tinuro Ano po, dito. makikita nyo yung babagsak sa I-apply inyo? na natin sa school natin. Hindi. Tama ba? So kahit 10 kamay ang ilagay mo dyan, kung nakayuko ka at nakapikit ka, useless. Eh anong pinakamahalaga? And Officers, ano yung pamagat? God, indigent pupils and learners with behavioral problems in the classroom. Contextualization of instructional materials, worksheets, tools, and teaching devices. So, dapat yan ay ganyan karami. Kasi ang original plan natin is shortened period kayo at hindi natin nakita na magkakaroon ng suspension. Pero actually, ang suspension na to, makakatulong sa atin to kasi mapaghahandaan natin talaga yung ating, we pray na hindi naman darating tong big one na to. Okay? So, Ma'am Pai Cruz, si Ma'am Esperanza Cruz, nag-message siya kanina, ang periodic exam will not push through. It will be postponed. So, tama lang naman yun kasi ang hirap hindi natin sila na-meet. Pagbalik nila ng October 23, test agad. Okay? So, saan ba next? Akin na, Mare, yung ano mo, Oo. Yun na. yung laptop. Gwapo naman ng taga-bigay. Pagsisilbihan ko ang mga batang ere. Alas 2 mamaya, sir, meron tayong training. So, dahil dyan nagkaroon ng konting changes, inakma natin yung GAD sa ADM. So, GAD, syempre, alam naman natin yung GAD, ano? May idea ba tayo sa GAD? Mga bata, may idea kayo sa GAD? Gender and Development. Yun ang ibig sabihin ng GAD. So, kailangan natin ng gender equality, pantay-pantay. Hindi lang gender yan ha, pag sinabing equality, babae, lalaki, mahirap, mayaman, okay, maganda, pangit, matalino, mahina ang isip, ay pare-parehong tatanggapin natin. So, learning continues even during ADM. Ito yung ginagawa natin ngayon, magkakaroon tayo ng ADM. Starting tomorrow, wala na tayong face-to-face classes. Okay. Next, ma'am. Okay, we care for everyone. So, dahil sa God, tayo po ay nagke-care sa lahat ng klase ng tao. Ano po ba yung mga pangyayari sa mundo natin? Ito, ano dito? Earthquake, okay. Earthquake. Sa kabila? Ano nangyari dito kaya? Ano nangyari? Ha? Drought, El Nino phenomenon, okay, tagtuyot. Kasama na rin dyan yung heat wave. Pagka tagtuyot, ang init, di ba? Naalala nyo nung nag-heat wave? Hindi tayo rin pumasok. Okay, ito.
So, yes, flood. So, may baha, may tsunami. O, dito, drought. California sa ibang bansa. Dito, nagbabaha. Dito naman, may apoy, mainit. Wildfire. So, syempre, kailangan prepared tayo with emergency kit. Anong tawag doon sa bag na yon? Go bag. Okay. So, nanalo nga daw doon sa poll yung pagbili ng hard hat para sa ating mga kabataan. Next one. Purpose of ADM during emergencies. So, wag natin kakalimutan yung ADM, ha? Alternative Delivery Mode. Ano sabi ng ADM? Alternative Delivery Mode. Alternative. Ano ba yung pamalit natin? Alternative. Delivery. Paano natin dinideliver yung klase? Lagi bang face-to-face? No. May pagkakataon na hindi tayo face-to-face. At emergencies, alam na natin yan. Ang number 1 purpose, continuity of learning. Dapat tuloy-tuloy pa rin na matuto ang bata kahit marami na siyang walang face-to-face. Okay, nauso na ngayon ang ganito dahil nga ngayong panahon na to marami tayong disruption sa classes. Okay, dito po yung iba, oh. Yan. Okay, pasok po. Yes, good morning. Joy, meron pa ba? Marami pa po yan. Marami pa po yan. Ano yun na? Xerox pagkain. Ay, mama. Kayo po, ma'am. Okay lang kinakatayo, ma'am. Okay. Laptop din. Parang meron pang walang katabi si Mama, no? Miss T. Okay, Mama. Sino pa ba yun? Okay, lahat. Ito po, sa unahan wala pa. Okay, dito po sa harapan. Yung iba. Ma'am, dito na sa harapan yung iba para maluwag. Dito na kayo. Dito na kayo. Dito na kayo. Okay. Yun na po ilagay yung... Saan ako? Okay, start na po ulit tayo. So, number 1, continuity of learning. Pagka meron po bang earthquake, matitigil po yung mag-aaral natin? Hindi po. Meron tayong alternative delivery mode. Yan ang unang purpose. Number 2 purpose, safety and risk reduction. Para maiwasan ang sakit ay ang injury, aksidente, kailangan minimize exposure. Kaya ngayon, sabi ni Mayor at ni Mayora at Congressman, pupunta sila sa mga school para makita yung integrity ng mga building. Kaya wala tayong pasok. Habang wala tayong pasok, iikot naman yung mga taga City Hall so that they can check the stability of our buildings. Support psychosocial well-being. Siyempre, by reducing the stress. Halimbawa, nasa school kayo, si parent na-stress. Kumusta na kaya yung anak ko? Imagine kung biglang mayroong dumating na sakuna ang anak mo ay nasa school, ikaw nasa bahay. Napakalaki po na stress nun. Kaya nauso ang alternative delivery mode. Number 3, inclusivity and accessibility. Yan. Learners should be in remote area or affected areas should also receive modules. Ayan. So, meron tayong printed module, meron tayong community learning center. So, inclusive po, hindi pag sinabing inclusive, ang nasa isip natin, yung yung may disability or may kapansanan. Hindi po. Pag sinabing inclusive, kasama tayong lahat. Muslim ka man, Ilocano ka man, babae, lalaki, maganda, hindi masyadong maganda, matalino, hindi masyadong matalino, sama-sama lahat. Inclusive po. 4, resilience and preparedness. We build a culture of readiness. That's why meron tayong gagawin mamaya, are we ready? Kayo ba ay may mga go bag na sa bahay ninyo? Okay, thank you naman. Napakahalaga. Bakit kailangan may go bag tayo sa bahay, ma'am?
Para naman hindi na may sakuna, bibit-bitin mo lang. Bibit-bitin mo na lang. Okay. Anong laman? Bigyan nga sample ng laman na go back. Yes. Alcohol. Pagkain. Gamot. Nuts. Bandage. Meron pa hindi nabanggit, ah. Important documents. Yes. ID. Yung, ano nyo, passport. Birth certificate. Yung titulo ng bahay nyo. Yung sasakyan ninyo. Mahalagang papeles po yun. Kailangan naka-plastic para hindi babasa. Okay? Next. Number 5. Teachers as advocate of continuous learning. Tayo po yun. Kahit parent, consider po kayong teachers. Kailangan po, marami tayong gamit. So, aasa lang ba tayo sa printed module? Hindi po. Kailangan marami tayong gagamitin. Pwede tayong tumawag, mag-text, may video. May video ka, napapadala mo sa kanila sa messenger. Pwede kayo mag-Gmeet, online meeting. Pwede kayo mag-usap sa messenger, 3, 4. Hindi naman laging group siya na 40 students kasi hindi naman lahat ready. Or pwede kang gumamit ng ibang platform. Meron tayong DepEd tayo Facebook page. Pwede doon tayo mag-usap. Pwede kung may YouTube channel ka doon. May live stream ka sa Reels. Imbis na nag-live stream ka na kung ano-ano. Di yung klase mo, i-Reels mo, pero huwag mong papakita yung mukha ng bata. Ikaw lang dapat ang nakikita. Okay? Next, ways of communication as much as possible. Nagkukumustahan kayo. Ilang araw ang ating ADM? 5 days po So kailangan may gagawin talaga tayo. Kailangan po may schedule tayo ng pagbalik ng performance task. Ngayong araw na ito, ipamimigay nyo na yung ibibigay nyo sa bata, di ba? Pagdating po ng Monday, kailangan masubmit na yung sinagutan ng bata and then bibigyan nyo sila ng panibago sa Monday. Huwag nyo ibigay ng isang buhatan lang. Akala niyo po ba anong effective yung gano'n na isang sako na yung bibigay ninyo pang 5 araw agad? Hindi po. Ang ibibigay nyo lang muna ay for Thursday at Friday. Sasagutan nila yon ng Sabado at Linggo. Pagdating ng Lunes, ibabalik nila yung sinagutan nila ng Saturday at ng Friday, Thursday. Thursday, Friday, ibabalik nila yung sinagutan nila. Bibigyan mo na siya ngayon ng gagawin siya niya ng Monday, Tuesday, hanggang Wednesday. Pagbalik ka ng Thursday, ibabalik niya na yun, yung 3 araw na ginawa niya. Nagets po ba? Okay. So, hindi po pwedeng isang bigayan lang. Kaya si parents, si bata ba yung pupunta sa school? Hindi po, si parents ang pupunta. Anong oras ang punta ng mga nagtuturo ng umaga? 8 to 9. So, may schedule po ng bigayan at pagkuha ng module. 8 to 9 lang po, isang oras lang, hindi tayo magtatagal dito. Kasi hindi natin nga alam kung may risk kaya dapat isang oras lang talaga, mabilisan po yan. Si teacher, meron siya mga folder or envelope. O kay, Julie, ito kay Richard, bibigay mo na kagad. 9 to 10, si teacher naman nagtuturo ng PM. Siya naman ang magbibigay, nawala na. Okay, next, yung schedule na po tayo. Yan, yung schedule. Ito po, ito pa. Ito po, ma'am. Yan, dapat po kailangan may continuous feedback po kayo. Kumusta po? Kumustahan lang, simple kumustahan. Kumusta ka anak, ano mga ginagawa mo, natapos mo ba yan? Next, ma'am. Ito, ay lang sa tayo dyan. Okay, tapos na rin. Okay, dyan na tayo. Ito, using 50 to... Ito po kailangan natin pag-aralan ngayon mga teacher. Kailangan po natin ng video lessons. Pagkakataon po natin para may ma-display tayong best practices ng ADM natin. Katulad nito, yung ina-attendan ni ma'am ngayon na online meeting, hinahanapan po tayo ng best practice. So, kailangan po natin gumawa per teacher. 15 to 25 minuto lang po yung video lessons nila. Mamimili ka po ng short segment. Ano ba ang most vital in one lesson? Mahalaga ba yung checking of attendance? Mahalaga po.
Mahalaga ba yung formative test? Mahalaga po. Pero yung pinakamahalaga kapag walang face-to-face class ay ang lesson. Lesson mismo. Ano yung lesson po? Addition of integers. Addition of fraction. Kinds of bodies of water. Kung ano na yung lesson mo, yun lang po gagawin mo na video. Every teacher is requested to make a short video. How many subject? Kalagay dyan? 1 subject only. So, isang subject lang ang iigin ko sa bawat teacher ko na video lesson. Video must include the teacher's voice. Huwag kayong gagamit ng AI. Kasi unang-una, parang robot, hindi siya makatotohanan, ang parang sa tenga. Tapos, pagka Tagalog pa, iba yung pagka-pronounce. Pagka English naman, Islam na Islam, hindi rin ganun ka-effective sa mga bata. Next. Pwede nyo ipakita yung face ninyo kahit hindi siya for the whole 25 minutes. Halimbawa, nagbigay ka ng introduction ng klase. Mga bata, good afternoon. Our lesson for today is about the Philippine Constitution. At Tagalog pala, pag-aralin panlipunan, ano? Ang demokrasya ang uri ng pamahalaan sa Pilipinas. So, pagka pakita ng mukha mo, pakita mo na yung teaching device mo. So, pwede na yung kahit hindi na masyado makita yung mukha mo. Basta, from time to time, makikita rin naman. Yung ibang nakita kong video, meron siyang maliit dito, nandito yung mukha ng teacher habang pinapakita yung lesson doon. Diba? So, marami tayong mga ginagamit na, na application. Ano mga application na ginagamit sa video? CapCut, yes. KineMaster. Yung video, PowerPro. Yung video, yun? Basta yung CapCut ang pinaka-famous. Okay? So, madali siyang gawin. Make your lesson interesting. MT, syempre, as leaders, you are expected to lead our fellow teachers. Ang deadline po ng MT, October 18, 2025. Pakisend po sa akin yung video nyo. Ang ibang other teachers, deadline, Sunday, October 19. Pakisend po yung video sa ating DepEd.gov.ph ng school natin at saka sa akin, gina.yung.002. Okay, next. Ito po, meron tayong 10 minutes po dito na group work. Kaya humingi ako ng bond waiver, ma'am. Yung mga bata, dalawang grupo kayo. Dalawang grupo kayo ha, 2 groups kayo. Ito po yung sasagutin. Per grade level po, isang bond paper, isang grade level po. Tapos, SPTA, dalawang grupo po. Isang grupo dito sa harap, dalawang grupo at pangalawang grupo sa likod. Dalawang grupo rin sa SELG. Okay, 10 minutes ma'am, try timer, 10 minutes po. 10 minutes timer.